Ayan po, magandang araw po mga kapatid. Happy Sunday po and binabati ko po ang lahat ng ama sa mundong ito. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan. At sa ating amang nasa langit, Happy Father's Day din po, Father God. Tayo po ngayon ay nasa ating gawain ang CLF Prayer and Fasting for the Nation na nasa ika-46 na yugto na po. Ang topic po natin is yung How God Proved to Me That He Really Exists. Totoo nga ba ang Diyos? Sa mga tulad siguro nating Kristiyano na nakakakilala na or alam na kung sino talaga ang Lord sa mga buhay nila. Ang tanong na totoo ba ang Diyos ay napakadaling sagutin para sa atin. Kasi alam na natin nabuhay ang Lord sa mga buhay natin. Ngunit sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, marahil ang katanungang ito ay napakahirap para sa kanila. Kung totoo nga ba ang Diyos. Dahil nga hindi pa sila aware kung totoo nga ang Diyos sa mga buhay nila. Ayan. Muli, magandang araw po mga kapatid. Ngayong araw po ay pinagdiriwang po natin ang araw ng mga ama. Ayan, binabati ko po muli ang ating mga dakilang tatay, ang haligi ng tahanan. Happy Father's Day po. And also sa ating amang nasa langit, Happy Father's Day, Father God. Ayan, bago tayo magtungo sa aking sa ating topic, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father. Lord, Father God, we thank you, Lord God, Panginoon, sa mga araw na ito, Lord God. Panginoon, na nagpapatuloy ang mga gawaang ito, Panginoon, para kayo ay maitaas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng isang haligi, Panginoon, tulad mo, Lord God. Haligi ng tahanan na, Panginoon, na magpapatibay po sa bawat pamilya sa amin, Panginoon. Naway lahat po ng amang narito sa lupa, Panginoon, ay palakasin nyo, Lord God, na mas maging matibay, Panginoon, para taguyudin po ang kanya-kanyang pamilya. Lord, salamat po, Panginoon, na palagi nyo pong pinapaalala sa amin, Panginoon, na kayo ay buhay po, tunay at buhay po sa aming mga buhay, Panginoon. Marahil ang iba'y hindi nila alam or hindi sila aware, Panginoon, na kayo ay totoo, Panginoon. Hayaan nyo, Panginoon, na magpakilala kayo sa kanila, Panginoon. Paalam nyo sa kanila, Panginoon, na kayo tunay at buhay, Panginoon. Na hindi kayo nawawala, hindi kayo naglalaho, Panginoon. Father God, salamat po, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Na kahit nga po, Panginoon, na hindi ka namin nakikita, Father God, alam namin kayo ay buhay. Naway, Panginoon, ang topikong ito, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat manonood, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon. Naway kayo ang maitaas, Panginoon, at mapapurihan, Lord God, Father God. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang samot dalangin, Panginoon, in Lord Jesus, Amen. Amen. Ayan. Again mga kapatid, ang topic po natin is how God proved to me that He really exists. Siguro po, nung masasabi kong si Lord ay talagang nag-i-exist, simula pa from the start, kasi po every season po ng buhay ko, si Lord is hindi naman siguro po nawala. Isa sa mga talagang tumatak sa akin is yung college po ako and yung nag-aaral pa lang ako. Alam niyo po, hindi siguro direct si Lord ang lumalapit sa atin, pero marami po siyang pinapadalang tao or representative para po ibigay o yung mga kahilingan natin. Katulad nga po ng sinabi ko nung ako, from the start po, grade 3 up to college hanggang sa makagraduate ako. Ayan, may scholarship po na tumutulong sa akin para mapagpatuloy ko po yung aking pag-aaral. Hindi naman po kasi karangyaan yung buhay namin, 5 po kaming magkakapatid. Sapat lang po yung kinikita ng tatay ko. Minsan nga ho nagkukulang. Kaya alam nyo ho yun, nung dumating po yung scholarship na yun, is talagang laking blessing po sa akin at lalong-lalo na sa pamilya ko. Kasi hindi na po makakadagdag po yun para po sa panggastos.
Every pasukan po kasi may binibigay na allowance, gamit sa school, ayan. Kaya naalala ko siya ngayon kasi pasukan na naman. Dati talagang natutuwa ako at na-excite ako every pasukan kasi may paparating na naman ako mga bagong bags or mga sapatos, ayan, may allowance. Kung yung mga bata ngayon nakakapili sila ng mga bag na gusto nila. Ako kasi dati, kung ano yung ibibigay, sapat na po sa akin. Kaya napakaswerte po ng mga kabataan ngayon na napipili po nila yung mga gusto nilang gamit sa school. Pero, ako yung napakaswerte pa rin kasi naman ho, 'di ba? Maraming kabataan po ang hindi nakakapag-aral o hindi nakakatuloy sa pag-aaral. Isipin nyo ho, mula grade 3 hanggang college, tuloy-tuloy po yung scholarship ko nun. Ang nakakatuwa pa ho sa scholarship ko na yun, hindi lang ho sila tumutulong pinansyal or mga gamit, school supply sa akin. Tinulungan niya rin po akong mas makilala yung Lord. Kasi ho, sila po ay mga Christian community. Ayan, every Sunday, wina-allow nila po kaming mag-Sunday service, mag-Bible study, may mga event din po or gatherings po silang pinapapuntahan kami. Alam nyo ho yun, hindi lang po ako nag-grow sa school, kundi nag-grow din po ako sa aking spiritual, gamit po ang kanilang scholarship. Ayan, kaya nagpapasalamat po ako sa mga taong nasa likod po ng scholarship na yun. Kasi po, hindi lang sila tumutulong ho para mas mapagpatuloy ho ang mga pag-aaral ng mga taong nahihirapan. Pinapagpatuloy pa po nila yung relationship ng bawat bata sa Panginoon. Hindi lang ho kaming mga estudyante ho ang napapalapit sa Lord kasi ho, pati yung mga magulang or parent po ng mga scholars ay may mga gatherings din po. Ayan, may mga Bible study. Alam nyo ho yun. Kaya sabi ko, tunay talaga at buhay si Lord, di ba ho? Kasi minsan nga ho, may mga times po talaga na maiisip natin, lalo kung may mga problema ho tayong dumadating sa buhay natin, na masasabi nga nating, buhay ba talaga ang Lord sa mga buhay natin? Kasi, siguro hindi natin ina-admit sa sarili nating si Lord ay nag-i-exist po talaga. Sa tulad ngayon na malalaki na tayo, madalas ho, siguro nakuha na natin yung mga bagay na gusto natin. Hindi tayo aware na sa lahat po ng phases ng buhay natin, kasama natin yung Lord. Kasama natin mula sa pagkagising, pagtulog, kung ano-ano pa man, si Lord is laging nandyan. And then, isa ko pang masasabi ko na patuloy si Lord na sa buhay ko is yung, ayan, nung ang mama ko po ay nagkasakit po sa kanyang mental health, sa kanyang, ayun, nagkaroon ho siya ng schizophrenia. Ayan, isa rin po yun sa mga struggle namin magkakapatid. Hindi ho biro ang magkasakit po ng mentally, sa totoo lang ho talaga. Ang hirap niya po kontrolin, ang hirap niya po basahin. Pero ako'y nagpapasalamat sa Lord kasi alam niyo ho yun, struggle ho kami sa pambili ng gamot. Napakahirap po talaga at mahal po talaga ang gamot. Pero hindi ko alam, may pumasok sa isipan ko na muli ipa-check up or ibalik sa mama sa Mandaluyong para hindi na ho nahihinto yung gamot niya. Wala kaming pera, walang budget for transportation, pero talagang tunay at buhay ang Lord sa buhay namin, sa buhay ng mama ko. Ayan. Parang binulungan niya ako. Marami namang mga barangay, may mga, meron naman palang mga maghahatid ng libre. Ayan. Alam niyo yung wisdom na binibigay ng Lord para tulungan ka. Marami siyang signs and wonders. Kaya ayun, nanghingi ako ng tulong sa barangay. Kaya ako every time po na magpupunta kami sa Mandaluyong, ayan, hindi kami mahirapan kasi ka-service kami, ayan, sa ambulansya. Napakalaking tulong po nun kasi up to pag-uwi namin, wala na kaming gagastusin. Alam niyo ho, pagkain lang ho talaga yung ginagastos namin sa isang check-up ng mama ko. Pag-uwi, kompleto lahat ho ng gamot. Ayan, kaya nagpapasalamat ho talaga ako sa mga taong ibinigay ng Lord para matulungan po ang kagaya ng nanay ko po na nag-struggle or
nakikipaglaban sa kanyang mental health. Kaya kung ako po ay tatanungin kung si Lord nga po talaga ay tunay ho na nag-exist dito sa mundo. Yes, talaga ho, na hindi siya nawala, hindi mawawala, at never mawawala. Patuloy ho siyang kumikilos sa mga buhay natin. Maybe hindi tayo aware, pero He always there. And, i-share ko lang po yung story ni Elijah. Ito yung story ni Elijah, takot na takot siya. He is afraid and tired sa lahat po ng mga pinagdadaanan niya sa buhay. Like us, ng mga tao, kahit nakakakilala man o hindi nakakakilala sa Lord, maraming pinagdadaanan at problemang kinakaharap sa buhay. And ano yung madalas nating gawin every time po na may problema tayo? Of course, we cried. And si Elijah, umiyak siya sa Panginoon and told him everything, lahat po ng mga hinanakit niya, problema at pinagdadaan. Kay Lord niya ay sinusuko lahat yun. Hanggang sa nakatulugan niya na ito. Ano ang ginawa ng Lord nung time na umiyak si Elijah sa kanya? Hinayaan niya lang umiyak si Elijah hanggang sa makatulog. And after that, binigyan niya ng pagkain. He never invalidated yung his feeling. Hindi in-invalidate ng Lord yung feeling po ni Elijah. Kumbaga, share mo lang po yung problema mo sa akin. Sabi ni Lord, sige, ibigay mo, iiyak mo lang. Hindi kita ko questionin, parang ganun. Like us, 'di ba? Pag may mga times na may problema tayo. 'Di ba minsan kay Lord lang naman tayo lumalapit, pero walang question. Kailangan lang natin i-share, ilabas lahat po ng thoughts natin. Siguro ito isang reminder po na katulad ni Elijah, na pwede po tayong tumakbo kay Lord. We can run to the Lord kasi Lord is really exist. He is existing up until now at hindi yun mawawala. Every time po siguro na we are tired and afraid, we can rest under His presence siguro. I-consider po natin na lagi nating matatakbuhan si Lord. Siya yung takbuhan natin na hindi tayo, alam niyo yun, natatanggapin niya tayo kahit sa anong kalagayan ng buhay natin. At it is also a reminder po na siguro wag natin hayaang i-carry lahat ng burden o yung weight alone sa sarili natin kasi we can run to the Lord and the Lord is with us. Sabi sa 1 Kings 19, 3-5, for the Lord is with us. Tama, for the Lord is with us. Isang katunayan na si Lord ay talagang nag-i-exist sa mga buhay natin. Hindi lang sa akin, hindi lang sa'yo, hindi lang sa mga kapamilya mo. Lahat po ng nabubuhay sa mundong ito, lahat ng may buhay, si Lord kasama po natin. Always, lagi nating tatandaan yan. Ayan po, in every season of our life, of my life, of your life, God is with us. Sometimes po siguro hindi natin napapansin dahil napakadali na po ng buhay natin ngayon nakukuha na po natin lahat, 'di ba? Tapos hindi natin nare-realize na lahat po ng bagay na nakukuha natin, si Lord ang may pakana, si Lord ang may ambag. Every time po na mayroon tayong bagong trabaho, mayroon tayong negosyo, may kagalingan tayo sa karamdaman, nakapasa sa mga exam, ayan, lahat mga nakapasa sa exam, na-promote sa trabaho, nakakakain tayo more than 3 times, 5 times, unlike others na isang beses lang. Meron tayong bagong damit, may bagong bahay, nakarenovate ng bahay, at sa simpleng nakakatulog ng mahimbing at gumigising sa umaga. Si Lord po lahat yun. Hindi lang natin alam. Dahil sa grace ng Panginoon. Dahil sa awa ng Lord. Dahil mahal tayo ng Lord. Dahil tunay siya at buhay po sa mga buhay natin. Sana lagi nating maalala na sa kalungkutan o kasiyahan,
God truly exists, no? Hindi lang po sa mga panahong tayo ay na-promote, hindi lang po sa mga panahong tayo ay um, masaya, or may mga bagong happening sa buhay natin. Kasi kahit sa mga panahong tayo ay pinagsusubok, may mga problemang dumadating, si Lord po ay palaging nandyan. And lahat po ng mga problemang iyon, hindi niya ibinibigay sa atin para, alam niyo po yun, para tayo ay parusahan, kasi hindi tayo mga mabuting anak sa Kanya. Siguro ginagawa niyo yun para tayo patatagin sa mga parating pang pagsubok sa buhay. Alam niyo yun. Alam niyo naman ang tatay, di ba ho? Gusto niya maging malakas tayo. Kasi hindi naman po sa lahat ng panahon, di ba? Kailangan po tayo nakasandal sa Kanya. Ayan, muli, maraming salamat po. Ayan, muli, binabati ko po ang lahat ng tatay sa mundong ito. Sa aking mga kapatiran, Happy Father's Day po. Sa lahat po ng mga haligi ng tahanan, saludo po ako sa inyo. Ayan, Happy Father's Day po. Ayan, sana ho ay lahat po ng nakapakinig ay maalala nyo ho na the Lord is with us. Sa matatagpuan po yan sa 1 Kings 3-5. Ayan, every time po na naiisip nyo na kung natutulog na ba ang Diyos, lagi nyong iisipin na hindi ho, never ho siyang natulog. Kasi He really exists. Totoo ho ang Panginoon sa mga buhay natin. Ayan ho, maraming salamat po. Ayan, bago ho tayo magtapos sa ating gawain at tayo ho muli ho ay manalangin. Pumikit ho tayo at sabay-sabay pong mag-pray. Lord, Father God, Lord God. Hallelujah, Father. We thank you, Father God, dahil patuloy ho kayong nag-i-exist po sa bawat buhay namin, Panginoon. Sana ho ay lagi nyo pong kaming i-remind, Panginoon, na kayo ay nandyan, na we can run sa mga panahong nahirapan kami. Pwede kaming tumakbo sa inyo, pwede po kaming yumakap sa inyo, at mag-share po ng mga problema namin. Kasi kayo ay aming Ama, Panginoon, na kasama namin kayo palagi sa mga buhay namin, Panginoon. Na lahat po ng mga pinagdadaanan namin or mga baggages namin ay pwede namin i-share sa inyo, at alam namin tatanggapin nyo iyon ng buong puso, Panginoon, ng walang question, na hindi nyo i-invalidate po lahat ng mga problems namin, ng feelings namin. Kasi Father God, Father God, ikaw ay tunay, Panginoon, at mahal na mahal mo kaming lahat sa kabila po ng mga pagkukulang namin sa inyo. Ayan, sana ho, Panginoon, sa tuwing nakakalimutan po namin wala kayo sa mga buhay namin, i-remind nyo po sana kami, Father God, na kayo ay buhay, kayo ay nag-i-exist. Pwede namin kayong takuhan, pwede kaming lumapit sa inyo, Panginoon, sa tuwing nahihirapan kami. Pwede namin i-share lahat po ng mga problemang dumarating sa buhay namin. Kasi you are truly exist, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw, Father God. Thank you so much po sa lahat po ng mga biyaya na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. At ayun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Ayan po. Ayan, maraming salamat po sa ating mga kapatiran. Ayan, thank you so much po. And Happy Father's Day. Yun lamang po. God bless everyone.